Ayan, good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel. So magpakain tayo ng ating Venus flytrap. Tingnan natin kung makakalabas. Bilis naman, parang wala pang 3 seconds yan. So hindi ko na talaga ginagawa to, yung pagpapakain ng carnivorous plant, kasi outdoor naman ako. Kaya lang meron kasi akong inaalagaan ngayon ng mga superworm at medyo marami-rami na sila. Hindi na masama na magpakain sa mga BFT, no? Kasi medyo sobra-sobra na. Pinapakain ko lang yan sa sugar glider, no? At dito naman sa mga BFT natin, ang pagkain nila yung mga langaw at kung anumang insekto ang dadapo sa kanila. So hindi na kailangan pakainin kung outdoor. Pero kung gusto nyo, pwede nyo itong pakainin yung mga Venus flytrap nyo, pero at least 1 traps per plant lang. Pag nag-open na ulit itong trap na to, no, na pinakain natin ngayon, dun mo na lang uli siya pwedeng pakainin, no? Kasi hindi rin naman maganda sa isang halaman na walang functional na traps, no? O yung naka-close lahat. Kasi para sa akin, parang although lalaki agad yung halaman mo, no, pag ginawa mo yan. Kaya lang kung gusto mo na nakikita sila na functional or active, ano, so at least pa isa-isa or dalawa, so pag masyadong marami parang kakalabasan ng overfeeding. Although lalaki agad yung halaman mo, dadami. Ayun, mas madali siyang maubusan ng foliage. Wala namang problema kung okay lang sa inyo na mangyari yan sa inyong halaman. Pero sa akin, since mahilig ako mag picture, ayoko na sila nauubusan ng mga open traps o yung mga functional na traps. So yan, mamaya ibalikan natin yan. So pakita ko sa inyo kung paano ko inaalagaan yung mga superworm, na para kung gusto nyo mag-alaga, no, ay pwede rin ninyong simulan. So ayan, pag nag-alaga kayo ng superworm, ano, ganyan syempre yung itsura niya sa umpisa. So umpisa sila dito sa stage na to, na mga ayun nga, superworm sila, no? Iba-iba yung size niyan, no? At lumalaki pa to. So hindi naman to nangangagat, at kung sakaling minsan may report na nangangagat daw, pero kung ano, hindi naman siya ganun kasakit mangangagat, no? At hindi nakakasugat. Tapos, no, kapag gusto nyo siyang pakainin, pwede nyo siyang bigyan ng kahit anong feeds or pellets na mabibili, pinakamura sa palengke, no, yung pagkain ng hog or manok, no. Ito binili ng misis ko, parang chick booster. Hindi ko alam kung anong tawag niyan, pero ayun yung binili niya, konti lang. Tapos lagyan mo ng mga prutas, huwag masyadong marami. Kataon lang na kumain ako ng saging kanina, kaya yung pinagbalatan binigay ko sa kanila. So etong mga pinagbalatan na to, ito yung magiging tubig nila, at yung pagkain nila ay etong mga dried food na to, no? So kung gusto mong mas malinis, no, huwag mong bigyan masyado ng wet food. At yung dry food, maganda puro pellets lang para nadudurog siya. So walang buo-buo tulad nito, may mais kasing nilagay yung halo ng nabili ng misis ko. After mong itong mga superworm na to, ilalagay mo yan sa kanya-kanyang mga lalagyanan. So yung mga lalagyanan na yon ay pwedeng kahit ano, no? Pwedeng bote, pwedeng mga pinaglagyan ng mga ice cream, o kung ano mang mga maliliit na Yakult, lalagyan ng Yakult pwede rin, o yung mga ganito. Ilalagay mo dyan individually yung mga superworm. Tapos kapag naging inactive na sila, ayun, pag nagiging letter C na, malapit na yan mag pupate, no? So ilalagay mo lang yung mga superworm na binukod mo, no, sa medyo madilim na lugar, tapos medyo mainit, para mabilis silang mag pupate, no? Napansin ko rin na mas maganda sa bote,
Mas marami akong nakitang naging successful na nagpipate, no, kapag nasa bote, siguro dahil sa laki at sa hindi rin sila masyadong kumbaga nakakalabas. Ayan. After ng mga 2 to 3 weeks or more, minsan mas matagal, ay pagiging pupa na yan sila, magiging mga ganitong klaseng. Ayan, nagalaw-galaw rin yan. Ayan, napitik-pitik, no, after nilang maging pupa, mag-uumpisa na silang mag-transform into beetle. Tulad nito, nagkakaroon na ng mga paa. Hindi advisable na ganito yung gawin nyo, na ihiwalay nyo agad. Kapag ka naging beetle na, dun nyo lang ihiwalay. Excited lang ako kanina, na inihiwalay ko na agad. Tapos after some time, etong pupa na to magiging beetle. Magiging white yung labas niya, tapos magiging ganito kulay, tapos magiging red, dark red, hanggang maging kulay itim na. So may mga itim na dito, tulad niyan. Ito dark red pa lang, yung mga itim na kayan, yung mga itim na yung ganyan, no, kapag nakahanap siya ng partner niya, magme-mate na yan sila. At after some time, magpuproduce ng egg, which is dito nila minsan yan nilalagay sa mga kahon-kahon. Kaya kung makikita nyo, may mga egg tray. Tsaka ito, yung pagkain nila ganun pa rin, no? Feeds, tsaka itong mga medyo moist na food para sa kanilang inumin. Ang napansin ko dyan sa kanila, no, iiwasan mo na lang sila nakainin ng butike o kaya langgamin, no, pero very tolerable sila, kahit nilanggam sila, buhay pa rin sila. So napakadali lang alagaan. Yung pinakamahirap lang talaga yung maghintay. So yung una kong try, umabot ng more than a month kasi nga yun, maliliit yung lalagyanan. Nilagay ko na sila sa baso or dun sa mga garapon, saglit lang, mga 2-3 linggo, yun, may mga naging beetle na at nagpupate or nagpupate na yung iba. May mas mabibilis mag-transform, mag-evolve ang tawag nila. Kaya titingnan nyo, no. So kapag nag-hatch na yung mga egg nila, makakita na kayo ng maliliit na superworm dyan. So pwede nyong gawin ay kunin to mga cardboard na to at ilipat, o kaya ilipat nyo na lang yung mga beetle sa panibagong lalagyanan. Kung hindi naman kayo magbebenta at okay lang sa inyo na sama-sama, okay lang kayo naman yun. Kasi may mga instances na kinakain ng beetle yung mga maliliit na superworm o yung mga egg para sa kanilang inumin or moisture na kailangan nila. So huwag rin kayo maglalagay ng maraming mga basa, no? At kapag parang nabubulok na, tatanggalin nyo kasi pabaho, no? So hindi naman ganun ka asikaso yung pag setup nito. Mukha lang mahirap, pero nung ginagawa ko na, parang hobby rin or libangan, na nakakatuwa na makita yung mga superworm na dating ganito. Nadidiring ako nung una, pero nung tumagal, nasanay na. Ayan, after ng magiging pupa, tapos magiging beetle. Ayan. So nagmo-molt rin sila, tulad na itong mga to. Ayan. So itong mga superworm pala na to, pwede nyo ipakain sa mga exotic animals nyo na pet, like bearded dragon, leopard gecko, o kaya sa mga carnivorous plant. No, kapag may mga namamatay na superworm, pwede nyo ilagay sa mga pitcher plant, no? Tapos kung may mga superworm medyo maliliit pa, pwede nyo ipakain sa mga BFT, no? So ito, pakain ulit tayo. So paborito to ng mga sugar glider ko. So ayaw kumain ng dubia or cockroach. Gusto nila superworm. Sabi nila mataas daw sa fat to, itong superworm. Pero may nakita akong mga product, ginagamit ito as protein supplement.
Kaya hindi ko alam kung anong totoo. Pero sa mga carnivore stand, pwede to na pagkain nila. So pakain naman natin sa pangalan ng cultivar na to, GJ Giant Form. Ayan. Pakain natin sa pulang pula na traps. Sumobra. Balak natin ng konti. Ayan. Tingnan natin kung makakawala. Napaka-effective ng ng BFT, no, para makahuli ng superworm. Samantalang kung sa palad ko yan, minsan nakakawala pa sila pagka kumukuha ako ng pagkain para sa sugar glider. Pero dito, considering na malambot lang yung traps, no, ng halaman, ng Venus flytrap, nakukuha niyang i-capture, no, yung medyo may kalakasan na superworm. So tingnan natin yung sa isa habang ito ay nagko-close. So ito yung pinakain natin kanina, wala pang 30 minutes. Kaya napulong niya na yung superworm, na-capsulize niya. Ayan. Diba? Ang galing. Tsaka isa to sa mga pinakamalaking cultivar na meron ako. Itong black pearl pala, black pearl. Kaya dito ko pinakain kasi alam ko nakakayanin niyang encapsulate itong mga superworm na to. Tapos ito namang isa, GJ Giant Form. Ayan, malaki rin siya. So nagpupumigilas ngayon yung superworm. Isa sa mga magandang pagkakataon naman to sa BFT na para higpitan niya at i-totally close niya yung traps nito. So, kung gagawin nyo to sa mga alaga nyo, I suggest kung nag-failed kayo na palang, kasi minsan hindi naman laging successful yung pag-capture ng insect minsan nakakawala o natitrigger nyo accidentally. So wag nyo na munang pakain dun sa iba kasi masisira nga yung plants nyo, no? Pero nasa sa inyo rin yun kung gusto nyo, kasi mag-open din naman yun afterwards. Pero sa tingin ko mas maganda one trap at a time lang. Tingnan nyo itong isa, nakahuli naman siya ng malaking langaw. So, mapapansin nyo yung mga nakakahuli ng malalaki, siya rin yung mga lumalaki pa yung mga traps. Ayan. Medyo lusog-busog tong BFT natin na isa. Ang bilis nag-close na isa na yun. Yun nga natin ulit. Pinagmamasdan ko to na isa. Titignan ko baka, kasi nagpo-produce rin ng parang liquid yung bibig at yung other end ng superworm. Titignan ko baka nag-produce siya ng acid. Baka obserbahan natin sa susunod na araw kung mangingitim yung traps nito. Pero ito successful na close talaga parang deal. Kung gusto nyo malaman yung size na ito, kuha tayo ng size reference. Yan. Sa size reference, gamit tayo ng piso. Yan. Para lang makita nyo kung gaano kalaki yung yung traps niya. So halos 1.5 piso yung size niya. Yan. Sobra pa dito sa likod. Diba? So tingnan natin ulit yung kanina. Kamusta na? Kung na-close niya na ba? Hindi pa rin Mas malaki kasi talaga yung traps ngayon ni Black Star. Black Pearl. So hindi niya na fully close sa ngayon. So, hindi na rin masyadong nagalaw yung insect. Anyway, pagka ganyan na hindi niya na fully close talaga hanggang mamaya, mag-iitim yan traps na yan. Ayun yung risk sa pagpapakain ng Venus flytrap. Maaaring yung pinakain mong traps mangitim.
kapag hindi niya na fully close yan. Ang good news naman, pag hindi niya na fully close yan, ay magiging trigger para mag-produce yan ng bigger traps next time. Diba, ganun kagaling yung mga creation ni God ng mga BF. So ayan, ganun lang yung pag-aalaga ng superworm. At kung magpipiding kayo, ayun din yung idea, avoid yung pag overfeed, kasi kapag naubusan ng foliage or ng traps yung inyong mga BFT, medyo mahirapan silang photosynthesis, kaya hindi yan nilalaro-laro, pinapakain ng madalas. Paminsan-minsan pag gusto nyo ipakita lang, i-demonstrate din sa mga bisita nyo, kaibigan nyo, pwede nyo ipagawa yan. Nakakainis lang minsan kapag pinaglalaroan na hindi naman nakakakain yung mga halaman, kinaku-close lang, tapos hindi naman, walang kapalit na energy yung spend nilang energy sa pag-close ng traps, kasi it will require energy sa pag-close and pag-open, so hindi pa rin niya na-close. Ay, gumagalaw. Gumagalaw. Maaring ma-close yan mamaya pag medyo sumiksik sa bandang loob yung superworm. Maaari ding kagatin ng superworm yan at mabutas niya. May mga ganong pangyayari. Ayan yung head ng superworm. Nag-hello. Anyway, update ko kayo dito kapag na-digest niya na o na-close niya totally. Since medyo matagal to at mga maubos yung ating memory. So yan, ito naman yung update sa mga plants natin. Goods naman sila at diniligan ni Mrs. to kanina umaga, kaya hindi ko naman na-check. Takot daw siya baka na-overwater niya, kaya check natin. Yan, okay naman. Sign ng overwatering yung talaga. Yung masyadong marami. Yung bang mataas yung tubig. Yan nga natin. Ito wala, hindi ito magtataas yung tubig kasi walang plastic. Ito, ayan, okay naman. Underwater na ito. Spagno mo siya. Mamuti. Kailangan natin magdilig mamaya na lang. So, ingat rin kayo, okay rin yung mga BFT ngayon, dun sa mga natatakot mag-alaga dahil daw sa amin. BFT matibay yan, pulsan nyo agad. Isa sa mga advantage yan ngayon na mainit yung pag-alaga ng BFT. Ito naman yung mga Sarracenia purpurea. Check ko rin ito mamaya. Check natin kasi may mga talaga casualties sa mga plants na kumbaga galing sa long shipping. So eto, hindi ito naka-tray. Kailangan natin ayusin yung naka-tray. Merong tubig dito lang parang wala.
mas mataas yung dito. Kaya hindi siya nalalagyan ng water. So sa mga Nepenthes, plaba to. Pero tingnan nyo na yung itsura. Picture. Tapos sa mga Cephalotus naman yan, acclimating. Dumadami na yung mga feature nila. Kasi dumating to mas maraming leaf. Ngayon, nagpo-produce na sila ng mga feature. Instead na leaf. Which is good sign yan. Ibig sabihin nakaka-receive sila ng mas more light o liwanag. Yan. At okay naman. Lalo na itong Venosa, Bar Venosa. Okay. So anyway, tinang i-close. So ito yung update bago tayo mag-bye-bye sa isa't isa. Medyo na-i-close na ng BFT yung kanyang traps. Hindi na ganun ka open. Ayan. Paigpit ng paigpit kasi yun eh. Habang tumatagal. Ayan. So ito naman yung sa Black Star. So 30 minutes na. Lumipas. Ito walang naka-open to na. Walang naka-open. Talaga nakain niya ng buo. So anong makukuha ng idea or lesson? Kailangan pag nagpapakain kayo, yung sakto lang talaga sa traps nila. Kung masyadong mataba o malaki, mahaba, sasakto sa traps. So yung makakatulong yun sa flower niya kasi magkakaroon ng energy na ilalagay naman nila sa kanilang mga rice. So yun lang, hindi nyo kailangan mag-feed kumbaga ano lang, para lang magkaroon tayo ng idea kung para sa worm feeding at kailangan ba. Ang sagot, hindi naman kailangan kung saan nakakahuli na insect yung ating mga plants tulad yan. Pag sa outdoor, ayan. So ayan, may mga huli naman sila. Ito naman yung pinapakain.